Bata pa lang ako ay madalas na akong pagbawalan ng aking ina na magpunta sa bahay ni Lola. Noong una ay hindi ko iyon maintindihan dahil napakabait ni Lola Pasita. Malambing magsalita, mahinhin kumilos, at hindi ko narinig kailanman na nagmura o nagalit. Kahit nga ilang beses na akong nakakabasag ng kanyang mga paso sa terrace. Bali ang terrace kasi ni Lola Pasita ay pinuno niya ng paso na may tanim na iba't ibang bulaklak. Kadalasan sa mga naroon ay iyong bulaklak na soro-soro. Yun yung matinik ang mismong katawan. Sa tuwing nakakabasag ako dahil sa kalikutan, ay nakikita ko si Lola na humihinga lang ng malalim, sabay buntong hininga at sasabihin, "Hayaan mo na yan, apo. Ako na ang magliligpit niyan. Umuwi ka na sa inyo, baka hinahanap ka na ni mama mo." Kapag ganun, ay lalapit ako sa kanya at magsasabing, "Sorry po, Lola." Tapos hahaplusin niya ang aking buhok. Sabay sasabihin naman, "Sige na, umuwi ka na. Magtatanghali na oh. Baka magalit na naman si mama mo kapag nalamang dito ka na naman ang galing." Ang bahay kasi ni Lola Sir Carl ay hindi kalayuan sa amin. Siguro 10 bahay lang ang pagitan. Kaya kapag may ginagawa si mama at pinapayagan ako maglaro sa labas, ay agad akong nagtutungo sa bahay ni Lola. Masasabi kasing ini-spoiled ako ni Lola. Kapag may dumaraang nagtitinda ng kahit anong merienda na gusto ko ay bibili siya. Maliban roon, kahit walang okasyon ay nireregaluhan niya ako ng mga damit, lalo na yung mga paborito kong dress. "Lola, bakit palagi niyo pa akong binibilhan ng bagong damit kahit hindi ko naman birthday?" "Kasi mabait kang bata, apo. Isa pa, ikaw lang naman ang pinakamalapit sa akin. Ang mga anak kasi nila Tito Larry at Tita Cynthia mo ay hindi man lang magawang idalaw rito para makita ko man lang." Malungkot na wika pa ni Lola. Isang araw noon, galing ako sa bahay ni Lola. Naabutan kong mainit ang ulo ni Mama. "Sofia, saan ka na naman ba nanggaling? Galing ka na naman siguro sa lola mo, no?" "Opo, Ma. Di ba, sinabihan na kita na iwasan mo na magpunta roon. Hindi magtatagal ay maiimpluwensyahan ka na niya." "Ha? Ano pong maiimpluwensyahan?" "Basta, hindi mo pa yun maiintindihan sa ngayon. Pero makinig ka na lang muna sa akin. Hindi magandang palagi mong nakakasama si lola mo. Hindi siya mabuting tao." "Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Ang bait-bait nga po ni Lola. Paano niyo po nasasabing hindi siya mabuting tao?" "Ay, basta anak. Saka ko na ipapaliwanag sa'yo kapag nasa tamang edad ka na." Uwi ka pa nito, kaya wala na akong nagawa. Lumipas ang mga taon hanggang sa nasa high school na ako. Siyempre, kahit papaano, hanggat hindi pa ako lumalampas sa curfew, ay hawak ko pa ang oras ko. Kaya halos lahat ng free time ko ay doon ako tumatambay sa bahay ni Lola Pasita. Isang araw noon, meron kaming group project at ang bahay namin ang pinakamalapit sa eskwelahan. Kaya sinabi ko sa mga kaklase ko na aking kagrupo na doon na lang kami kina Lola gumawa ng project. Maluwag roon kasi compound iyon at may malapad na sala kung saan pwede kaming makagalaw ng maluwag kahit pa 6 kami sa grupo. Umayag naman sila. Iyon pala, hindi kilala ng mga kaklase ko kung sino ang lola ko. Pasado 4:00 ng hapon ay naroon na kami sa may labas ng gate ng bahay ni Lola at kakatok na sana ako. Noong mapansin kong hindi lumalapit sa gate ang mga kaklase ko, kaya binalikan ko sila at tinanong, "Oh, anong nangyari sa inyo? Bakit ayaw niyong lumapit sa gate?" Sofia,
Bahay niyo ba yan? Hindi. Bali, bahay ng lola ko. Masikip kasi sa bahay namin. Kaya naisip kong dito na tayo gumawa. Malapad ang sala rito. Pasensya ka na, Sophia. Pero ayokong pumasok dyan. Sa bahay niyo na lang tayo. O di kaya sa park malapit sa munisipyo. Pwede na tayo roon. Wag lang dyan. Sabi ko naman. Ha? Bakit naman? Mabait naman si lola ko. Hindi yun magagalit. Tsaka nag-iisa lang naman siya rito. Sabi naman noong isa ko pang kaklase. Pasensya ka na, Sophia. Ako rin. Ayokong pumasok dyan. Kasi sabi ng nanay ko, isang matandang mangkukulam ang nakatira sa bahay na yan. Ha? Talaga? Baka naman nagkakamali lang sila. Hindi mangkukulam ang lola ko at ang bait-bait niya nga. Pasensya na talaga, Sophia. Hindi ako nagkakamali. Ito yung bahay na itinuro ni mama ko noong mapadaan kami rito. Wika pa nila at umalis na. Iniwanan lang nila ako na nakatayo sa harapan ng gate. Gusto kong maiyak at magalit. Dahil bakit nila sinasabing mangkukulam si lola? Kahit kailan ay wala naman ako nakikitang kaduda-duda sa mga kilos niya. Bigla ko namang naisip ang sinabi ni mama ko na hindi mabuting tao si lola. Baka naman may katotohanan iyon. Kailangan ko itong malaman mula mismo kay mama para hindi naman ako nagmumukhang tanga na ako lang ang walang alam sa background ng aking abuela. Isang araw noon, nakita kong tila konsumido na naman si mama. Kaya nilapitan ko ito upang tanungin. Ma, ano pong problema? Saglit niya akong tinitigan at bumuntong hininga. Siguro nga, kailangan mo nang malaman ang lihim ng ating pamilya, anak. Naalala mo yung kwento ko sa'yo dati na may naging kabit si lolo mo rito? Totoo yun. Pero bago pa malaman ni lola mo, ay umalis na rito ang babae. Galit na galit si lola mo. Pero wala siyang magawa dahil hindi siya pamilyar sa babaeng iyon. Bagong salta lang iyon rito. Tapos namili ng property. Nakapagpatayo nga ng bahay at may lupain sa bukid. Sa galit ni lola mo, kaya ibinaling niya ang galit niya kay lolo mo. Yang si lola mo ay dati nang may kaalaman sa itim na mahika. Marunong siyang mangulam at mambati. Pero hindi pa ganoon kalakas ang kanyang kakayahan dati para pumatay ng isang albularyo. Meron kasing isang pinakamalaking pagsubok na kailangan gawin para maging ganap na malakas ang mangkukulam. Iyon ay ang mag-aalay ng buhay. Ginamit niya ang pagkakataong iyon para gamitin si lolo mo bilang alay. Pinatay niya si lolo mo upang mas lalo siyang lumakas. Pagkatapos ng libing ay doon na umalis sina Tito Larry at Tita Cynthia mo. At hindi na nga sila kailanman dumalaw pa kay lola mo. Papaano niyo naman po nalaman na ginawa talaga iyon ni Lola Pasing? Nagising kasi ng madaling araw si Tito Larry mo at nakita niyang nagre-ritual si lola mo sa isang silid sa basement ng bahay. At nasa gitna si lolo mo. At gamit ang dugo ay may kung ano-anong sinulat si lola mo sa katawan ng lolo mo habang wala iyong malay. Sinubukan siya pigilan ni Tito Larry mo pero ginamitan niya si tito mo ng orasyon. Nawala ng malay si tito mo at umaga na noong magising. Malinis na rin ang buong silid at walang ebidensya na may ganoong nangyari. Pero maging ako ay matagal ko nang alam na may ginagawang kababalagan si lola mo. May kaklase ako noon na isang bully. Pinahiran niya ako ng katas ng bunga mula sa makating puno. Nilagyan niya ako sa magkabilang braso. Parang sinusunog ang balat ko noon sa sobrang hapdi. Noong ipatawag ng principal iyong kaklase ko at ang nanay noon, ayaw umamin ng bully. Wala daw siyang ganong ginawa. Tapos nagtaray ang nanay niya at sinasabing sinasayang lang daw namin ang oras nila. Inggit lang daw kami sa kanila dahil mas mayaman sila. Kami pa nga ni mama ang ipinahiya. Kaya pagka-uwi ng bahay ay agad umalis si mama. Noong bumalik ay may kung ano-anong dala na nakalagay sa isang bayong. Ang nakita ko lang sa mga iyon ay ang itim na manok dahil sumilip ang ulo papalabas. Kinabukasan noon
Nagkagulo ang buong barangay. Ipinamalita ng ginang na mangkukulam daw si mama. Bigla kasi nagkaroon ng kati-kati ang balat ng kaklase ko. Ang tatay naman noon ay nadisgrasya habang minamaneho ang sariling sasakyan at kritikal sa ospital. Imbis na magpakumbaba sa amin, ay itinodo pa nga ang paninira. Makalipas naman ang isang linggo, ay na-stroke yung si Aling Dina. Siya ang nanay noong kaklase kong bully na si Conrad. Hindi naman namatay si Aling Dina, pero tabingi na ang bibig noong lumabas ng ospital at halos walang maintindihan sa mga sinasabi niya kapag nagsasalita. Iyong kaklase ko namang si Conrad ay gumaling rin naman ang kati-kati sa balat. Mabuti nga at nagbago na. Naging tahimik na lang iyon sa klase at hindi na nambubuli. Lumipas ang isang buwan ay namatay na rin ang asawa ni Aling Dina. Kaya doon na sila naghirap. Ang asawa kasi talaga noon ang mayaman dahil sa may negosyo. Kaso noong mamatay, hindi na ipinagpatuloy ni Aling Dina ang negosyo hanggang sa nagsara na nga. Ma, bakit nakikitira na lang si Aling Dina sa ate niya? Nasaan ang anak niya na yun? Nag-abroad yung anak niya, tapos pinatay raw doon. Wala namang nakauwi na kahit bangkay, kaya totally missing in action na talaga. Maliban sa pagka-stroke, ay medyo nasiraan din ng ulo si Aling Dina dahil sa mga nangyari sa buhay nila. Magmula noon ay ilag na ang mga tao sa akin. Kahit mga kaklase ko ay takot sa akin dahil anak raw ako ng mangkukulam. Mabuti nga sina tito at tita mo ay hindi naranasan ang pang-aapi at ang pag-usapan ng mga tao dahil doon sila lumipat sa mga magulang ni Papa. Magmula noong magdalaga ako ay pilit niya ako pinapakiusapan na aralin ang kung anumang alam niya. Pero ayoko dahil ayokong danasin ng anak ko ang dinanas ko noon dahil sa pagiging mangkukulam niya. Kaya huwag ka magpapalin lang sa kahit anong pag-iinganyo na sabihin sa'yo ni Mama. Ma, bakit po kayo parang konsumido ngayon? Kasi anak, hindi ko alam kung ano na naman ang nakain ni Lola mo. Yung kabit ni Lolo mo kasi dati ay nagbalik rito. 2 araw lang mula noong umuwi ay bigla na lang namatay. Ang sigla-sigla pa raw noon nang dumating rito. Tsaka, bata pa yun. Patanda lang iyon ng ilang taon sa akin. Nag-aalala ako na baka may makaalala sa naging relasyon nila lolo mo at ni Aling Carmen. At maisip na baka kinulam iyon ng lola mo. Sa tingin niyo po ba, si Lola ang may gawa noon o kinulam iyon ni Lola? Oo anak, kilala ko si Lola mo. Mapagtanim siya ng galit at hindi siya nagpapatawad. Ang sabi niya kasi dati, hindi raw siya Diyos para patawarin ang mga may kasalanan. Nasa kabaliktaran na bahagi raw siya. Kaparusahan lang daw ang dala niya. Kaya mag-iingat ka anak ha. Baka paghigantihan nila si Lola mo at ikaw ang saktan. Kaya po pala, noong dalhin ko ang mga kaklase ko sa bahay ni Lola para gumawa ng project, ay umatras silang lahat. Ayaw nilang tumuloy dahil bahay raw yun ang mangkukulam. Sige na anak, magsaing ka na muna. Ihahanda ko lang yung lulutuin natin na ulam para sa pantanghalian. Baka umuwi ng maaga si Papa mo eh. Okay po ma. Sagot ko pa at nagtungo na ako sa kusina. Habang naroon ay iniisip ko yung mga nalaman ko tungkol kay Lola. Parang napakasama naman ng pagkakadescribe ni Mama sa ginawa ni Lola. Pero sa tingin ko ay tama ang ginawa niyang iyon. Kung may paraan naman para ipagtanggol ang pamilya, lalo na ang anak, ay dapat talagang gawin. Tama ang mga ginawa ni Lola, maliban na lang siyempre sa pagpatay niya kay Lolo. Kung totoo ngang pinatay niya si Lolo, naisip kong puntahan kinahapunan si Lola para makipagkwentuhan. Matapos namin makapagtanghalian, ay agad na ring umalis si Papa ko. Isa kasi itong driver. Kahit na pwede naman siyang kumain sa labas, ay mas gusto niya pa rin na sa bahay namin nagtatanghalian para raw nakukumusta niya kami. Kinahapunan,
Bumili muna ako ng 2 stick na banana Q at 2 stick rin ng kamote Q para may pangmeryenda kami ni Lola. Gustong gusto ko iyong ganoong ginagawa namin, kakain ng kamote Q habang ipinapare sa kaping barako kahit pamataas ang sikat ng araw. Pagkarating ko sa bahay ni Lola ay naabutan ko siya nag-i-spray ng tubig sa mga alaga niyang orchids. Punong-puno kasi talaga ng iba't ibang halamang namumulaklak ang loob ng kanyang hardin, pati na nga sa mga bintana ng bahay. "Oh, apo, tumakas ka na naman sa inyo, no?" "Opo, Lola. Tulog naman si Mama. Tsaka wala naman akong gagawin roon." "Uy, mukhang bagong luto yung dala mong kamote Q ah. Umuusok pa." "Opo, Lola. Unang batch po ito noong niluluto sa kanto." "Eh di sige pala. Mamaya ko na itutuloy itong ginagawa ko. Magpapainit muna ako ng tubig para sa kaping barako. Ilagay mo na yan sa pinggan para naman lumamig kaunti at hindi magkanda paso-paso ang dila natin." Matapos maihanda ang lahat, ay doon na kami pumwesto sa lamisita sa may terrace. Kahit patanghali at mataas pa ang sikat ng araw, ay malamig naman ang klima sa loob ng bakuran at bahay nila Lola dahil sa mga puno at maraming pananim na halaman. "Lola, totoo po ba yung sinabi ni Mama na isa ka raw pong mangkukulam?" "Ha? Sinabi niya iyon?" "Hindi naman po siya ang una na nagsabi noon. Una ko po iyong narinig sa kaklase ko. Natatakot sila magpunta rito nung gagawa sana kami ng project dahil mangkukulam raw ang nakatira sa bahay na ito. Noong tanungin ko naman si Mama, ang sabi niya na totoo nga raw. Sa totoo niyan, ikinuwento niya ang lahat sa akin, yung pagpatay niyo kay Lolo at yung ginawa niyo sa pamilya nila Aling Dina." Ang buong akala ko, Sir Carl, ay magagalit si Lola sa binuksan kong paksa. Pero kabaliktaran ang nangyari. Malawak ang ngiti niya, sabay sabing, "Naaalala pa pala yun ni Elvira. Alam mo ba na sa lahat ng pangungulam ko ay iyon ang pinaka-ipinagmamalaki ko, maging sa sarili ko. Isa iyong perpektong obra maestra. Walang makakapagsabi na gawa ng mangkukulam ang nangyari sa kanila. Nakainom ang asawa ni Dina noong madisgrasya iyon sa pagmamaneho. Si Dina naman ay kilalang suki dito sa karnihan na kung makapag-ulam ng taba ng baboy ay animoy gulaman lang ang isinusubo. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung ma-stroke na lang siya bigla. Tapos yung anak naman nilang si Conrad, hindi nakakapagtaka na magkaroon ng kati sa balat dahil nanguha nga siya noon at ipinahid sa iyong ina. Mabuti at may langis ako na may orasyon. Isang pahid ko lang noon kay Mama mo ay nawala na ang pangangati sa balat niya. Hindi nga nagsugat. Samantala iyong kay Conrad ay naging malala. Buong katawan ang nagkasugat at nagkaroon pa ng nana. Dinala nga nila iyon sa doktor. Ang sabi raw ng doktor na maaaring doon lang din galing sa kinuha niyang Makati. Pero hindi naman ako ganoon kasama. Binigyan ko ng pagkakataon na magbago ang batang iyon. Inalis ko rin ang kulam ko sa kanya pagkalipas ng ilang araw. At tama naman ako, nagbago siya. Pero hindi siya bumait. Nagtanim siya ng galit sa akin. Bago iyon nag-abroad ay naglasing iyon at binato ang bahay ko. Siya ang nakabasag doong bintana sa sala. Kaya iyong bato na ginamit niyang pambato sa akin ay iyon din ang inorasyonan ko para ulanin siya ng kamalasan. At ayun na nga, hindi na nakauwi. Hindi lang ako proud doon dahil sa pagiging perpekto ng pagkakakamada ng mga pangyayari. Proud din ako sa sarili ko dahil nagawa kong ipagtanggol ang iyong ina laban sa mga mapang-api at mayayabang na tao. Gulat na gulat ako sa mga narinig ko kay Lola dahil proud pa talaga siya. Muli akong nagtanong,
Yung nangyari po kay Lolo, kayo raw po ang pumatay sa kanya. Oo, Apo. Ako nga. Ang nakikita lang ng mga anak namin ay ang magandang ipinapakita sa kanila ng kanilang ama. Ilang taon kami nagsama na tiniis ko ang pananakit niya sa akin. Dati na akong may alam sa itim na karunungan, pero hindi ko ginagawa sa kanya, alang-alang sa mga anak namin. Ayokong mawalan sila ng ama. Pero makikita mo sa mga larawan namin ni Lolo mo na palagi akong nakamahabang manggas para iyon maitago ang mga pasa ko sa katawan at sa braso. Maging habang ginagawa namin ang gawaing pang mag-asawa ay sinasaktan niya ako gamit ang sinturon dahil doon daw siya mas lalong ginaganahan. Nakita mo ba kung gaano kalaking tao si Lolo mo kahit sa mga larawan? Malaking tao siya dahil 6'1" ang height niya. Ako, matangkad lang ako kaunti sa gasol. Mas gulado pa si Lolo mo. Tapos gagamitan niya ako ng sinturon para masiyahan siya sa ginagawa namin. Sinong matutuwa roon? Tiniis ko iyon alang-alang sa mga anak namin. Noong tungkol na kay Lolo ang kwento, ay doon na naging malungkot si Lola at nanggigilid ang luha. Nagulat na lang ako noong tumalikod siya sa akin at iniangat ang damit. Puno iyon ng peklat na mukhang nanggaling sa mga latay ng sinturon kasi mahahaba ang peklat na guhit. 15 taon ko tiniis ang lahat ng ginagawa sa akin ni Lolo mo at ito ang patunay sa lahat ng iyon na hindi alam ng mga anak namin. Hindi ko ito sinasabi sa kanila dahil ayoko sumama ang tingin nila sa kanilang ama na inaakala nila na tila santo sa kabaitan. Iyon pala, halimaw naman kapag hindi na nakaharap ang mga anak niya. Noong mabalitaan kong may kabit si Lolo mo, ay doon na ako kumilos. Madalas niya na rin kasing sabihin na iiwanan niya na kami ng mga anak niya at sasama na siya sa kanyang kulasisi. Umalis ang babae dahil magkikita sila sa Maynila at magtatago sa lugar na malayo rito. Kaya ginawan ko na agad ng paraan. Hindi pwede sa akin ang ganon. Matapos kong magtiis ng 15 taon, iiwanan niya na lang ako bigla. Mas mabuti pang gamitin ko ang buhay niya para sa ritual, para mas lalo akong maging malakas at maprotektahan ko ang aking mga anak kahit mawala man ang kanilang ama. Kung alam lang iyon ng mga anak ko, tiyak maiintindihan nila kung bakit ko ginawa ang lahat ng iyon. Wika pa ni Lola na umiiyak. Dahil sa mga isiniwalat niya, ay mas lalo ko siyang naintindihan. Hindi ko na lang din siya hinusgahan kahit pa alam ko namang mali sa mata ng Diyos at mali rin sa mata ng tao ang ginawa niya. Pero wala siyang choice. Iyon lang ang alam niyang paraan. Matapos namin magkwentuhan ni Lola, ay iniba ko na ang usapan. Ayokong malungkot pang muli si Lola. Pero nagulat ako noong kinahapunan bago ako umuwi ay sinabi niyang, Sofia, Apo, hindi ko sinasabing tama lahat ng ginawa ko. Pero sa oras na may umapi sa atin at walang naniniwala sa ating mga pinagsusumbungan, oras na para tayo na ang magtanggol sa ating sarili. Maaaring sa ngayon ay hindi mo pa maintindihan, pero darating ang araw na maiintindihan mo rin ang ibig kong sabihin. At kung sakaling gusto mong manahin ang kakayahan na meron ako, handa akong ituro sa iyo lahat at ipamana ang mga gamit ko. Maliban doon, kung sakaling pumanaw ako, sa iyo ko ipapamana ang bahay na ito, kasama na ang ibang lupain sa bayan na inuupahan ng malalaking establishmento. Kahit kailan ay hindi ka na magugutuman o maghihirap, kahit pa mag-asawa ka at magkaanak. Dahil sobra-sobra ang income noon para ubusin sa simpleng pangangailangan ng isang pamilya. At gusto ko lang malaman mo na kahit tanggapin mo ang meron ako, ay hindi naman kailangan na maminsala ka ng tao. At pwede mo rin naman na wag nang gamitin habang buhay. Basta, wag mo lang susunugin o itatapon sa karagatan.
pwede mong ibaon sa lupa ang mga mahiwagang kagamitan kung hindi mo rin naman gagamitin. Matapos ng mahabang paliwanag ni Lola, ay tumango lang ako at umalis na. Ilang gabi ko iyong pinag-isipan, hindi dahil sa kapangyarihan na ibibigay ni Lola, kundi sa mga kasamang freebies. Isipin nyo na lang, magkakaroon ako ng isang house and lot na may malaking 2-story house sa gitna, na punong-puno ng mga halaman ang paligid. May 2 pwesto pa si Lola sa bayan na pinapaupahan. Iyong isa ay grocery ang nakatayo, ang isa naman ay gas station. Habang may nagre-renta roon ay hindi talaga magugutuman, at tama si Lola. Hindi ko nakakailanganin pa maghanap buhay kahit pa mag-asawa at magkaanak ako. Pero hindi naman ako ganoon ka-materialistic para biglang pumayag para lang sa pera. Naniniwala naman kasi ako na kaya kong mabuhay at umunlad sa pamamagitan ng aking sariling pagsisikap. Kaya sinabi ko na hindi ko tatanggapin ang alok ni Lola. Sa totoo lang kasi, namumuhay talaga ng marangya si Lola. Madalas niya akong bigyan ng pera. At hindi ko yun ipinapalam kina mama, iniipon ko lang. Kasi ayaw nila mama na tumatanggap kami ng kahit anong tulong pinansyal mula kay Lola. Kaya nananatili kami sa buhay na mahirap. Jeepney driver ang aking ama na nakikipasada lang ng jeep ng iba. Si mama naman ay housewife na nagsasideline paminsan-minsan na magluto para sa mga handaan. Mula 20 hanggang 30 katao na pagkain ay kaya na yung lutuin ni mama. Siyempre kapag may ganoong order, hindi muna papasada si papa at tutulungan namin si mama sa lahat ng gawain hanggang sa ma-deliver na ang mga order. Mabilis lumipas ang mga taon. Nasa 2nd year college na ako noon. Kahit pa nakafocus naman ako sa pag-aaral, ay hindi pa rin maiwasan na magkaroon ng mga crush. At maswerte ako na iyong lalaking crush ko ay crush rin ako. Siya si Frederick o Fred sa Palayaw. Mabait si Fred at napakamaginoo. Para siyang mala Robin Padilla sa pagka-maginoo. Nakuha niya agad ang loob ng 2 kong kaibigan na sina Marie at Myla. Dinaan niya sa panlilibre ng pagkain, kaya agad gumaan ang loob ng 2 sa kanya. Maging ako ay napaibig niya rin. At makalipas ang 6 na buwan na pagkakakilala at panliligaw, ay sinagot ko na nga siya. Kahit pa hindi naman ako legal sa bahay namin na magkaroon ng boyfriend. Iba kasi talaga kapag nai-inlove. Kahit bawal ay sinasalungat. Hindi ko na rin itatanggi na dahil sa sobra-sobrang pagmamahal ko kay Frederick, ay nagawa kong ibigay sa kanya ang aking sarili. Ika 1-year anniversary namin iyon noong ayain niya ako sa lugar na malamig. Kakain lang daw kami at manunood ng movie doon. Pero noong naroon na kami, ay iba na ang ginawa namin. Puro ganun at magpapahinga lang saglit para kumain, tapos ganun uli. Hindi naman ako nagsisi noon na ibinigay ko sa kanya ang bagay na iyon, dahil naniniwala ako na kapag naibigay na iyon sa lalaki, ay mas lalo kanyang mamahalin, dahil ibinigay mo na ang pinakamahalagang bagay sa pagkatao mo. Pero mali pala ako. 6 na buwan ang nakalipas, unti-unting lumalamig si Fred. Pumupunta ako sa boarding house niya, pero hindi niya ako pinapansin. Kapag tinatanong ko naman ay sasabihin malaki ang problema niya sa pera dahil wala siyang pang-tuition para sa next semester. Ako naman na palaging nakakatanggap ng pera mula kay Lola, kaya may ipon ako na sasapat na pang-tuition ni Fred. Sinabi kong ibibigay ko sa kanya ang pera ko para may magamit siya. Natuwa naman siya at nagpasalamat. Saka muling may naganap sa amin na matinding pagsasalo sa pag-ibig. Sumapit ang 2nd semester. Napansin kong
2 months na pala akong hindi dinaratnan. Kung dati ay hindi naman ako kinakabahan dahil sigurado naman akong normal lang iyon na nangyayari sa mga babaeng hindi regular ang dalaw. Sa pagkakataong ito na madalas na nga kami magsanib ni Fred, kaya may dahilan na talaga para kabahan ako. Lalo pa at halos hindi ko na maabutan si Fred sa boarding house niya. Sumapit ang 3 buwan na wala akong dalaw. Naisip ko na mag-pregnancy test. Nalaman kong positive, buntis nga ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Dahil kung okay lang sana kami ni Fred, ay ayos lang naman iyon. Pero kung ganoong malabo ang relasyon namin, ay talagang matatakot ako. Baka bigla niya akong takasan. Pagkalabas ko ng klase, ay pinuntahan ko siya sa boarding house. Pero wala siya roon. Ang naabutan ko lang roon ay si Alex. Pinsan niya, naka-boardmate niya rin. Pero mas bata sa kanya. Dahil first year college pa lang iyon. Alex, si Fred, nasaan? Kaalis lang te. Sinundo ni Ate Myla. Ha? Bakit raw? Gagawa daw po ng project eh. Ha? Project? Paano nagkaroon ng same project ang education at computer science? Tsaka 2nd year pa lang kami ni Myla at 3rd year na si kuya mo. Abay malay ko kung anong project ang gagawin nila. Nakangiting wika pa noon at tinalikuran na ako dahil aalis rin daw siya. Inisip ko kung saan ko sila hahanapin. Kaya naisip kong puntahan sila sa boarding house ni Myla. Alam ko kasi na uuwi sa kanila si Marie, kaya si Myla lang ang maiiwan doon mag-isa. Pagkarating ko roon ay dire-diretso na ako dahil palagi naman akong naroon at sanay na sa akin ang ibang mga tenant na dumadalaw ako roon. Pagkarating ko sa pintuan ay mabilis ko itinulak ang pinto. Mabuti at hindi iyon nakalak. Doon ko nakita na pareho silang walang saplot at nasa mainit na tagpo. Galit akong sumugod sa kanila. Sinambunutan ko si Myla. Sinampal ko naman si Fred. Pero sa nakikita ko ay si Myla pa ang kinakampihan ni Fred. Pinagtatabuyan ako ni Fred at sinasabing manhid raw ako. Hindi ko raw maramdaman na ayaw niya na sa akin. Panay pa rin daw ang dikit ko sa kanya. At ayaw niya na raw makita ang pagmumukha ko. Doon ko na sinabing, Fred, buntis ako. Kailangan mo akong panagutan. Sabi niya naman, ano ngayon? Di palakihin mo yan mag-isa. Mapera ka naman, di ba? At kung ayaw mo naman, di ipalaglag mo. Gumagawa ka lang ng rason para bumalik ako sa iyo. Huwag ka nang umasa, Sofia. Hindi na mangyayari iyon. Wika niya pa at mabilis silang nagbihis ni Myla saka umalis. Naiwan ako sa kwarto ni Myla na umiiyak. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Ibinigay ko ang lahat. Pati nga ang allowance ko ay kalahati lang ang nagagamit ko. Dahil binibigay ko kay Fred ang kalahati. Alam ko kasi nagipit nga siya sa pera. Pagkatapos noon, dahil sa alam ko namang hindi na rin ako makakapagpatuloy ng pag-aaral sa ganoong sitwasyon, kaya umuwi na lang ako sa amin at sinabi sa pamilya ko ang nangyari. As expected, galit na galit sila sa akin. Muntik pa nga akong mapagbuhatan ng kamay ni Papa. Mabuti at naawat ni Mama at sinabing buntis ako kaya wag na wag niya akong sasaktan. Umalis noon si Papa at kinabukasan na umuwi. Lasing na lasing pa rin iyon noong umuwi. Palaging salubong ang kilay kapag nakikita ako. Kaya naman naisip kong hindi maganda kung doon ako sa bahay namin mananatili. Baka nga hindi makapagpigil si Papa at masaktan na talaga ako. Kaya naman, naglagay ako ng mga damit sa isang backpack at nagpaalam kay Mama na doon na muna ako kay Lola titira para lang magkaroon ng kaayusan sa bahay. Palagi na lang kasing lasing at galit si Papa.
Hindi naman ako pinigilan ni Mama. Pagkarating ko roon kay Lola ay malugod na naman ako tinanggap. Wala akong narinig na kahit isang salita na may sermon o paninisi sa akin. Basta't parang normal pa rin ang lahat. Makalipas ang isang buwan ay napag-isip-isip ko na kailangan kong ilaban ang karapatan ng aking anak. Hindi ko naman kailangan na panagutan ako ni Fred. Basta ang mahalaga ay panagutan niya ang aming anak. Kailangan niya magsuporta at magpakita kada linggo para maalalayan ako sa aking pagbubuntis. Yun lang ang gusto kong gawin niya. Kaya muli ako nagbiyahe papunta ng kabisera. Wala uli siya sa boarding house. Ang sabi ni Alex ay naroon daw sa katropa nakikipag-inuman kasama si Myla. Kaya sumunod ako roon. Pagkakita pa lang sa akin ay agad sinabi noon, "Kita mo tong baliw na ito. Pinagtabuyan ka na nga, bumalik ka pa. Hindi mo ba nakikita itsura mo, Sofia? Losyang ka na oh, ang pangit mo na. Nakuha mo pang magpakita rito? Umalis ka na nga rito." Sabi ko naman, "Ang kapal naman ng mukha mo, Fred. Hindi siguro alam ng mga kainuman mo na iyang pinang-iinom nyo ay pera na galing sa akin. Pati na ang pinang-enroll mo sa SEM na ito." Ay nako, Sofia, alam nilang lahat. At ang sabi nila, tatanga-tanga ka raw. Sige na, umalis ka na rito. Bawal ang tanga rito. Uwi ka noon sabay tulak sa akin. Dahil doon, kaya napasubsob ako. Sa gilid niya kasi ako itinulak, kaya nawala ako sa balanse. Imbis na tulungan, ay nagtawanan lang ang mga kainuman niya. Palibhasa mga lasing na. May isang ginang naman mula sa daan ang lumapit sa akin at tinulungan akong tumayo. Tapos pinagalitan niya ang mga nagiinuman kasama na si Fred. Pero panay lang din ang tawa noon. Nakita ko na kasama sa mga naroon si Myla na pinagtatawanan rin ako. Doon ako nakaramdam ng awa sa aking sarili. Hindi naman ako nagpunta roon para sa sarili ko, kundi para sa karapatan ng anak ko. Pero malas niya dahil may salbahi pala siyang ama. Inalalayan ako noong ginang hanggang sa makarating kami sa may highway. Sumakay ako ng jeep at muling umuwi sa amin. Doon ko naisip ang mga sinabi ni Lola kung bakit niya nagawang kumapit sa kasamaan. Hanggang sa maisip ko na kailangan maparusahan sa kanyang ginawa si Fred, pati na rin si Myla, ang traidor kong kaibigan. Kinausap ko si Lola at sinabing turuan niya akong gawin iyong mga nalalaman niya. Ilang beses niyang itinanong sa akin kung sigurado ba talaga ako. Sabi ko naman na oo, walang kapatawaran ang ginawa sa akin ni Fred at Myla. Matagal ko ring inaral ang mga dasal, orasyon at ritual hanggang sa makabisado ko na lahat ng iyon. Pero hindi ko pa alam kung kailan ko yun dapat gawin kasi hindi pa ako 100% decided na gagawin ko iyon. Dahil kapag ginawa ko iyon ay wala ng atrasan, mayayakap ko na ng tuluyan ang kadiliman. Isang gabi noon, maaga akong natulog at naging malalim ang tulog ko. Napanaginipan ko lahat ng nangyari noong nakaraan, kung papaano ako pinagtawanan at itulak ni Fred. At sa panaginip kong iyon ay nakita kong may dugo na dumadaloy sa aking hita. Umiiyak na raw ako dahil nag-aalala ko sa baby ko na baka malaglag. Nagmamakaawa raw ako sa lahat ng mga naroon na dalhin na ako sa ospital pero walang kumikilos ni isa. Tawa lang sila ng tawa habang nakaturo sa akin. Sa tagpong iyon na nga ako nagising. Nagsindi ako ng lampshade at bumangon para sana uminom ng tubig. Nang maramdaman kong basa ang aking bahaging gitna. Noong kapain ko iyon ay basa nga. At noong ilapit ko sa liwanag ang aking kamay, ay doon na ako napasigaw habang tinatawag ang pangalan ni Lola. Agad naman akong pinuntahan ni Lola. Naabutan niyang
Napakaraming dugo sa aking higaan. Tumawag siya ng tricycle at dinala ako sa ospital. Ang sabi ng doktor, nawala na raw ang baby ko, na abort na. Iyak ako ng iyak at nagsimulang magwala. Kaya napilitan silang turukan ako ng pampakalma at nakatulog na nga ako. Kinabukasan, noong magising ako, ay nasa bahay na kami ni Lola. Iyak ako uli ng iyak dahil sa pagkawala ng baby ko. Ang sabi ni Lola, "Gusto mo bang ikaw lang ang umiiyak? Bakit hindi mo ibahagi ang pighati na iyan sa mga taong may gawa niyan sa'yo?" "Lola, ayoko pong maging mamamatay tao. Hindi mo sila dapat patayin dahil para mo na rin silang pinatakas sa kasalanan nila kapag pinatay mo. Pahihirapan natin ang lalaking may gawa niyan sa'yo, pati na iyong kaibigan mo na nagtraidor din sa'yo. Ikaw mismo ang gagawa para dama mo ang ligaya ng paghihiganti." Lola, hindi ko pa po kaya iyon. Mahina pa ang kakayahan ko pagdating sa itim na mahika. Huwag kang mag-alala dyan, apo. Mag-aalay tayo, kagaya ng ginawa ko dati para lumakas ako. "Ha? Ayoko pong pumatay." "Hindi ka papatay, iha. Ang ex-boyfriend mo ang pumatay." Wika niya pa, sabay labas ng garapon. Isang fetus na nagkapira-piraso ang naroon sa loob. "Yan po bang anak ko?" "Oo, nagawa ko itong kunin noong abala ang nurse sa'yo. Ito ang pinakamabisang alay para mabigyan ka ng kapangyarihan. Dahil sa ngayon, ang batang ito ang pinakamahalaga sa'yo na nasawi dahil sa kagagawa ng kanyang ama. Magpahinga ka buong maghapon at magdamag. Bukas na gabi natin isasagawa ang ritual ng pag-aalay. Saka natin isusunod ang pagpaparusa sa dalawang iyon." Kinabukasan ay isinagawa nga namin ang sinabi ni Lola. Makalipas ang 2 araw ay tinawagan ko si Marie at sinabing makikisuyo ako. Sabihin niya kay Fred na nakunan ako dahil sa ginawa niyang pagtulak sa akin. Sabi niya naman, "Naku bes, hindi ko alam kung good news o bad news ba para sa'yo itong sasabihin ko. Nasaksak si Fred sa inuman kagabi. Kritikal ang kalagayan niya ngayon. Tapos si Myla naman, pinagtulungan din na pagsamantalahan ng lahat ng kainuman nila. Kaya kritikal din ang lagay niya. Pareho silang nasa ospital. Hindi ako sigurado kung makakaligtas pa si Fred. Si Myla naman ay makakaligtas naman daw, sabi ng doktor. Pero ang malaking tanong ay kung babalik pa ang katinuan niya. Nawala na kasi siya sa sarili. Hindi niya na ako makilala nung dumalaw ako kanina. Maging ang mga magulang niya ay hindi niya rin kilala. Kaya panay ang turok sa kanya ng sedatives para mapigilan ang pagwawala. Bes, sorry sa nangyari sa iyo ha. Kung hindi ka lang sana niloko ni Fred, baka hindi nangyari ang lahat ng ito sa iyo at sa kanila. Ewan ko lang din kung coincidence lang ba o karma talaga nila iyon. Sige na bes, aalis na ako. Papasok pa ako sa school eh." Wika pa ni Marie at nagpaalam na. Pagkarinig ko sa balitang iyon, ay pinakiramdaman ko ang sarili ko kung ano ang aking mararamdaman. Hanggang sa mapagtanto ko na masaya ako sa nangyari sa kanila. Tutal wala na rin naman ang anak ko. Tama rin na mawala na rin sila pareho sa mundong ito. Ganun pa man, alam ko ang kapalit sa ginawa kong pagyakap sa kadiliman. Aasa na lang ako na mapatawad ako ng nasa itaas sa aking nagawa. Hindi ko na rin naman balak pang gawin uli iyon. Pero dahil sa tinanggap ko ang kaalaman ni Lola, kaya pinagawaan niya na ako ng mga papeles na ako na ang magiging tagapagmana noong bahay at ibang mga ari-arian niya kapag pumanaw na siya. Hindi na rin ako bumalik pa kina mama. Maliban sa paglipat ng ari-arian sa pangalan ko, binigyan din ako ng malaking halaga ni Lola na magagamit ko sa aking tatahaking buhay.
Sana lang ay magawa ko pang makawala sa buhay na pinasok ko. Maraming salamat po Sir Carl sa pagtanggap nitong aking kwento. Lubos na gumagalang, Sofia. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.